Okay, so let's discuss this password problem na lumabas noong May 2016. This one is under HPGE, specifically fluid mechanics. Yeah, so this one is under hydrostatics. In particular, yung pressure, difference in pressure. So for the function in the figure, obtain the depth, D in meters of the oil. In meters of the oil. Okay, and yun, take note yung given of the oil, naka-oil dapat siya. If its specific gravity is 0.84. So, ibig sabihin, ito, co-convert natin to water, to oil. Okay, so, ano lang naman yan? Summation of pressure lang yan. Pressure, dito, di ba, exposed to sa atmosphere, so zero yung gauge dyan. O, ibig sabihin, pwede ka mag-umpisa dito sa oil. Ayan. Umpisa ka dito, pangalanan mo tong 1. Yung P1, pangalanan natin yung 1.1, tapos ito yung dulo 0.2, dito banda 0.2, ganyan. So, start ka sa P1, pababa, di ba kapag pababa ka, mag-a-add yun. So, P1 plus unit weight ng oil, specific gravity na yun, rekta na natin, 0.84, unit weight ng oil, specific gravity ng oil, unit weight ng water, as is na lang muna yan, alam naman na natin value niyan. Tapos height, kasi pressure is gamma H, di ba? Pressure is gamma H. Ayan, gamma times H na lang yan. Ang H in this case ay hindi. Oh. Ayan, then bababa ka ulit. H1, ano ba yan? 3 meters. Tapos yung H2 ay 4 meters. O, lagay natin yan. 3 meters, then 4 meters. So, bababa ka ng 3 meters. Bababa ka ulit, pero naka-water yun. Unit weight ng water na lang yan times 3 meters. Pababa ka, nandito ka na. So, aangat ka naman. Negative naman yun. Minus yun, water pa rin yan, unit weight ng water times yung height niya, 4 meters. And that will be equal to 0. O, solve for D. Yun na yun. Ano, shift solve mo ba yan? Transpose na lang natin to magiging 4 gamma ng water. Lagay ko na lang sa A, unit weight ng water. 4, transpose mo yan magiging 4 minus 3. Unit weight ng water. Tapos, ang P1 pala ay, hindi ko nalagay. Okay, nakalimutan ko rin yung P2. Pero 0 naman yan. Okay, diniretso ko kasi. So, equal na yun sa P2. Then, since exposed na ngayon sila sa atmosphere, 0, 0 na yung mga yan. Walang gauge pressure dyan. Kasi di ba kapag hydrostatics, ang kinoconsider natin dito, yung gauge pressure. So, ayun. So, 4 minus 3, then divide mo na lang sa... Oh, tanggal din pala yung unit weight ng water. Kahit wala, huwag mo na ilagay. Di ba? 4 minus 3, tas divide mo sa 0.84 na lang. Tama? 1.19. Oo nga, no? 1.19. Pares lang, 4 minus 3. 0.84. Ano yan? Erroneous ba yan? 1.19 meters. Ito, 1.248. Ito dapat yung sagot. Pero bakit 1.248? Ano bang gamit dito? Ayun na, exact na nga yung ginamit natin eh. Nagdiretso na nga tayo eh, di ba? Ayun, 1.2 ang sasagot ko kung ako. Mali yung sa answer key. Or baka hindi 0.84 ang nagamit na specific gravity. 'Di ba? Sige nga, kasi sure naman na tayo dito eh. So 4 tapos 3, baka hindi 0.84 ang nagamit na specific gravity. Try natin ipalabas yan. So ang gagawin ko doon ay magsasubstitute ako dito ng D. Okay, so tignan nga natin. Gamitin natin yung mga D na yun. 1.786. 0.6, hindi naman ganyan yung specific gravity.
Ito yung palalabasin natin yung specific gravity. 0.8. Baka 0.8 nga lang ang ginamit. 0.80. O paano kung 1? Hindi pwede yan. Water na yan. I mean, ano ba yun? Depth pala yan, no? Okay. Pero kung nag-1 yung specific gravity, eh nga, water yan. Hindi pwede rin yan. So, yun, by elimination, di na pwede to. Erroneous pala tong problem na to, no? See? Di na pwede yan. And then sunod ay, what if yung 2.136? 0.5. So, hindi naman ganyan yung mga specific gravity ng oil. Ito lang yung malapit. 2.136. Tapos, yan, balikan nga natin, 1.786. O, ang layo nga rin ito, yun. 0.5, 0.6. Di naman ganyan specific gravity ng oil. So, dapat makikita mo na naglalaro lang talaga siya. Baka hindi 0.84 ang nagamit para mapalabas yan. Yun, 1.248. Pag yan yung ginamit, 0.8 lang. Baka nga dito. Ang specific gravity na nagamit dito ay 0.8 at hindi 0.84. So, ayun lang. 1.248 ang sagot natin. Malapit dito sa 1.19. Ganyan lang. So, continuing lang. Nakita ko to sa isang source ulit. Since sa CRF kasi, mali yung nasa choices. Ayun. So, for the tangent in figure, same figure naman to, yung sinek ko. 3 meters, then 4 meters. So, obtain the depth D in meters of oil. So, dapat naka-oil tayo. Tama naman. Naka-oil naman talaga siya. Okay. So, no conversion na pala in that case. 1.44, 1.19, 1.37, and 1.28. So, ayun pa rin naman. Ito pa rin naman masasagot natin if yun naman yung pinakamalapit, di ba? If ayan talaga yung binigay sa choices. Pero ang tama ay 1.19. Siyempre. Tinignan ko to sa BESA, wala, di ko makita. Pero ito, another source, May 2016. Hinanap ko yung problem, ayan, 1.19. Tama na siya. So, ganun lang. Huwag padali sa erroneous. Pero dapat, ang technique doon, dapat alam mo rin yung, paano nagre-range yung specific gravity ng oil. 0.8 to ano naman yan? Basta 0.8 upwards. Pero syempre, di naabot ng 0.9. Or baka meron kung anong klaseng oil yun. So, ayun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.